Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na Ito Shop. So ito, isang mabilis na linis lang ginawa ko kasi may darating uling bisita dito. At yung bisita na yon ay ang DNR. I think galing sila sa regional. So sa Calamba, Calabarzon. O kung hindi man baka tama, galing yung sa Calabarzon. At yung iba ay kasama rin yung taga-provincial. So kung kayo ay nagpaplano na mag-apply ng uh, wildlife culture permit o yung pagkuha ng permit sa DNR para makapag-alaga at makapagparami kayo ng halaman, isa sa mga responsibility, no, kapag permit ka na o yung may permit ka na, ay yung pag-update, no, dun sa iyong plant stocks, no, at yung kalagayan nito. Say meron tayo ditong mga Venus flytrap, let's say 100 John, or halimbawa few hundreds. So i-update mo kung anong condition, healthy ba siya, so saan rin yung mga sources noon. So it doesn't matter kung galing yun sa may permit rin na mga sources or wala, no, kailangan mong i-identify kung kanino nanggaling yun. Kaya mahalaga na kung kukuha kayo ng permit, alam nyo kung sino yung kinukuhaan nyo, kung may permit ba to o wala. Kung may permit yan, no, mas madali nyong mai-apply ng permit yung mga halaman nyo, syempre, kasi walang masyadong investigation or problema o issue nakakaharap din. Pangalawa, I suggest na kung mag-a-apply kayo, ang mga alagaan nyo yung mga non-local cultivar o variety ng halaman, species ng halaman. No, karamihan ay mga, ang kunin nyo yung mga imported o yung mga hybrid. Bakit? Ayun pa yung aalagaan ko, sir. Napakarami namang halaman sa Pilipinas. Kasi kapag local yung alagaan, usually ay wala itong permit. Maliban na lang kung imported, kuno, at galing sa ibang bansa at may paper trail o may mga papel na kaakibat na papel, supporting na papel, no, ay pwede nyo itong pa-register. Pero kung wala, medyo alanganin yan. So pero kung nandyan na yan, hindi ko sinasabing itago nyo, pero itago nyo. No? Pero ang gawin nyo na lang, mas tangkilikin nyo yung mga halaman na hindi local. So, kasi pag local ay wag nyo nang itanong kung bakit. Kasi medyo kahit ako, medyo sa totoo lang, mas gusto ko rin talaga mag-alaga ng mga local species. Nung ako ay marami rin ako local, pero ngayon wala na kayong makikita local species dito, hindi mga imported at hybrid. So, yun rin. Medyo nakakalungkot rin, di ba? Yung taga-ibang bansa, ang gaganda ng mga trongkata nila. Meron pa silang mga feature plant na ngayon ko lang nakikita. Sabi ko, may ganito pala sa Pilipinas. No, kasi kasali rin ako sa grupo ng sa mga Vietnam community, pati Indonesian community, Thailand. Sumasali ako sa grupo nila kahit hindi ko naintindihan yung mga salita nila, tinatranslate ko na lang. So nakikita ako dun, sabi ko galing to sa Pilipinas, buti pa sila meron. Kami wala, hindi kami makapag-alaga. So kahit naman yung mga expert na, no, sila rin ay kumbaga umaalma rin dyan sa rules natin dito sa Philippines na kailangan na talagang i-repaso ba yun or i-review para makagawa ng mas maganda, na ma-implement yung mas magandang mga rules. No, kasi paano natin ma-preserve yung mga halaman dito kung patuloy lang na ini-import sa ibang bansa, tapos tayo di tayo makapag-alaga. Kapag ka nagkaubusan at kailangan ng i-restore yung mga lugar na kung saan matindi yung mga poaching, no? Hindi ko sinasabing sa Mindanao, hindi ko sinasabing sa Palawan. Pero ano kung i-restore na yan, di ba? So kapag wala tayong backup,
Eh kung meron man, siguro sila lang nakakaalam nun, no? At nagtitiwala tayo sa ating government na ginagawa nila yung kanilang trabaho, na kapag naubos na sa wild yun, ay may backup plan sila. No, kasi biruin nyo, kung naalagaan natin yung mga halaman na sariling atin, siguro na ang dami ng mga crosses at magagandang mga species na naalagaan natin na hindi tayo kinakabahan kapag nag-aalaga tayo, di ba? So ayun nga, isa sa mga responsibility ko, no, bilang DNR permittee, mag-update, no, dun sa quarterly report, no. So ilan yung lumabas na halaman, ilan yung dadagdag, at ano yung mga kalagayan nito. So ayun yung mga so kung sa umpisa, parang kakapaka pa at kakabahan, pero kapag sinusunod mo naman yung kanilang mga, you play with their rules, no, so hindi na kayo kakabahan, no. So kaya nga maganda rin na permittee kayo, kasi kahit permittee nga kayo, may mga minsan may mga sablay pa rin. Alam nyo ba, may nahuhuli ngayon ng mga keeper na kahit permittee natsetsempuhan. Hindi sa halaman, sa hayop, sa wildlife, sa mga animals, pet. Ayan. Kasi hindi lang naman isang departamento sa government natin ang uhuli. Iba't iba yung sangay na dyan, na kumbaga sumusuporta, no, dun sa mga batas na guidelines sa mga animals and plants, no, sa wildlife natin. So kahit na may permit kayo sa DNR, maaari pa rin kayong mahuli. No, kung ito ay kumbaga hindi kayo sumunod dun sa kalakaran. No, pero kung may permit naman kayo at may mga papel yun, so kahit na mahuli kayo, makikita naman nila kumbaga may mapapakita kayong mga kaukulang mga requirements, no, tsaka mga papers, documents na nagpapatunay na may mga permit yung mga alaga nyo. Kaya nga minsan kapag kami nagtatanong sa akin sa mga poach plants, nagtatanong sa akin na, sir, paano ba to alagaan? Sinasabi ko na lang na pasensya na, hindi ako pwedeng magbigay ng mga guides tungkol dyan, kasi nga para kung na rin sinusuportahan, no, yung mga sumisira ng kalikasan natin dito sa Philippines, no? Tsaka pares lang rin naman yung pag-aalaga niyan kung highlands yung alagaan, lowlands, kung intermediate, mas madali nga lang talaga alagaan yung mga galing sa Pilipinas, maliban na lang kung talagang walang proper acclimation na ginagawa. So pagpasensya nyo na kapag hindi ko nasasagot yung mga tanong nyo, kapag alam ko na hindi galing sa legit sources yung mga plants, So yun lang muna, at ewan ko kung nasaan na sila. Kami daw yung isa sa mga unang bibisitahin ngayong linggong ito. Marami kasing mga permittee dito sa amin sa Cavite, pero hindi sa halaman. May mga sa sa ibon, sa mga ibang mga pets. Pero dito bandang lugar namin, halaman, parang kami lang dito sa GMA, bandang Silang and Tagaytay, meron din yan na mga plant pagdating sa permittee sa plant. So yun lang muna, at may mga order din sa Shopee ngayon. Tapos mamaya, siguro after ng visitation nila, ay magre-reply ulit tayo. Ligpit-ligpit natin, talaga napakakalat dito kanina. Tapos sa baba, ewan ko kung malinis pa rin. So ayun muna, maglilinis muna ako pala at mag-asikaso ng order para mamaya dire-diretso na i-replanting natin. Yun lang, God bless sa inyo, ingat, bye bye.